was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christian in honor for the resurrection. Ato ana. Sila rin ang desisyon ana. Why decision na ana sa balaang kasulatan? In order to make this claim sound theological, ilan ang gipangutlo ang mga teksto sa balaang kasulatan o ilang gigamit ang suporta ni ini. Ang mga theologians who are prominent enough to promote the sacredness of Sunday keeping, what they have done is that they took some text verses from the scriptures in order to back up this statement and back up the claims. It was not an easy thing to do it. Karong panahon na makigsuunan, makita nimo ang daghan kay mga Christian apologetics gigamit ang mga teksto sa balaang kasulatan in order to defend this claim. But I just want to tell you, makigsuunan, it was the Catholic Church that decided that Sunday should be the day of worship for Christians in honor for the resurrection. Pero di mo na makita sa balaang kasulatan ng Ginoong Kristo karon kay Domingo man ko na banhaw, Domingo po ang adlaw sa simba, adlaw papahulay og adlaw nga balaan. Dili mo na makita sa balaang kasulatan. Ang ginabuhat niining atong mga higala nga mga sulpot, labi na kining punduka nga gitukod og mga Amerikano, ilahang ipamugos og ilahang ginapadayag kanunay nga ang simbahang Katoliko og ang balaang kasulatan nagkontra or naay gitawag og contradictions. So para mamahimong valid and legit ang ilahang presentations sa pagnigar, pagsupak sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning sa day of worship, mo na nga ilahag yung kanang ipakita kanunay nga ang simbahang Katoliko supak sa balaang kasulatan. Pero atong hinumduman nga di gyud mahitabo nga ang inventor nagasupak sa iyahang gitawag og invention. So tanang mga butang nga daw contradiction sa mga tao nga igo lang nagbasa sa libro sa inventor, igo lang nagbasa or nag-implement sa giingon sa libro nga gi-create sa inventor, ang masulabaw nakasabot ang inventor. Kung naay mga contradictions, ang inventor ang mo-explain. Dili kat nung igo lang nagbasa o igo lang nag-implement nga usay sukway ina sa pangunahuna sa inventor. Remember nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, siya ang inventor ng balaang kasulatan. Buot na kong ipasabot nga siya ang responsable nga diin nag-create sa maong scripture, particularly kining sa New Testament. Kay actually kana mangong Old Testament is received lang na niya eh. Receive niya, pero tungod kay siya man ang gitagaan sa Ginoong Dios og kagahom to interpret that scriptures. So buti pasabot siya ang tag-iya sa karon nga panahon kay siyempre gikuha man sa Ginoong Dios ang otoridad sa pag-interpret sa balaod o sa scripture sa Old Testament. Kaya man dawata ang Ginoong Jesucristo, kaya man gidawat ang Ginoong Jesucristo sa otoridad sa pag-interpret gibalhin diha sa iglesyang iyang gitukod. Maningon San Pablo nga kay kita may usa ka Ginoo, may usa ka pagtuo. Nya kining usa ka pagtuo mo ni itudlo kanang gingon ni Ginoong Jesucristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So ang point nako mga sir ug mga ma'am, kung naa sila'y nakita og nahibaw-an na kuno contradiction na teaching sa nakasulat sa balaang kasulatan o sa simbahang Katoliko, ang angayan nga mo reconcile ni ana ang simbahang Katoliko. Kasi man ang inventor anang Biblia. Kung wala ang simbahang Katoliko, wala may gitawag og Biblia. So, direta karon sa issue niya about the Sabbath. Kay ingon pa din nag-quote siya og ng libro, it was only the Catholic Church which decides that the day of worship must be on Sunday. So, ang nahitabo is ingon pa nilang wala man na sa tawag na scripture. Mo na dakong sipyat sa mga sulpot nga natukod ang ilang sekta subay lang sa pagbasa. Ang Biblia mismo nagtug-an nga ang iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo gitukod aron pagtudlo, wag gyud aron pagbasa. Wala na sa Biblia nga kinahanglan kung magtudlo ka kinahanglan babasa letra po dito, wala. Kana nga teaching igo lang na nila gidawat gi-receive lang nga teaching from Luther, wala na sa balang kasulatan
So kung ang prinsipyo nga kung di mabasa di tinuod, sila mismo ang nakasupa kay nagtudlo sila mga butang nga dili mabasa. Na kung di mabasa di tinuod. Ikaduha, wala po sa bala ang kasulatan nga sa tanang panahon kinahanglan ka magbase lamang sa scripture. No. No sir, no ma'am. Kaya San Pablo gani mismo nag-ingon, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15 nga, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong, bot pasabot oral teaching, og sa sulat. So, di pasabot, di pwedeng magbulag ng pulong, oral teaching, og kining gitawag og sulat. Pag magbuwag na ganina, scripture na lang ka, di na mo itudlo sa mga apostol. Galatia kapitulo 1, versikulo 7 hangtod sa 8 ingon pang San Pablo, bisan gani kami usa ka anghel magtudlo kaninyo og mga ebanghelyo or faith or doctrine nga lahi sa among giwali ipatunglo. So kanang mga scripture ano wala sa Biblia, wala na sa Biblia. Og di na mo'y pagtuo, pagtudlo sa mga apostol. Nga naman kay ang faith ilang nadawat pinaagi sa pagtudlo, dili pinaagi sa pagbasa. Muna kung imong tan-awon ang first 300 years katong tawag ining mga bitong mga Kristiyano kaniadto nga sumusunod sa mga apostol, always sila nagasandig sa teaching, dili sa tawag ining document, dili mapresente ang panahon na even gani ang mga apostol wa sila masayod nga or wa sila magdahom rather nga ilang writings himuon nga secret. Gili ang simbahan katoliko na nag-decide ana nga kanang New Testament scripture maapil na sa sacred books. Ana ba? So karon, ang simbahan katoliko ang nag-decide. Question, naabay otoridad ang simbahan katoliko? Ato nang pangutan-on og kinsa tag-iya ng simbahan na? Kay kung ang prinsipyo nato kay way otoridad ng simbahan katoliko nahulog ba nga gitandi nila or gipareho nila ang simbahan katoliko aning pundok nga ilang gipasakupan? No sir, no ma'am. Nga naman, kanang simbahan katoliko o kanang sekta nga inyong ipasakupan, dili pareho. Dili pareho in the sense nga kinang simbahan katoliko, gitukod man kini og Diyos, kanang inyo gitukod ang tao. Muna, wag yun may otoridad. Muna, ang inyong kaugalingon na pundok na way otoridad, ayaw na ipariha sa simbahan katoliko nga na ay divine authority. Usa man tong divine authority nga nasa simbahan gitugod ni Kristo, kanang ingon ni Kristo. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Kanang giingon nga binding and losing, refer ka na sa otoridad sa pagtundog doktrina o otoridad sa paghatag o disiplina. So, muna kung mo matanawon ang balang kasulatan, ang naay otoridad, ang simbahang Kristo. Nga naman, kikining mo ang mga tawahan na iyang gisugo, limang kag-ingon nga, ingon si Ginoong Kristo, kay gihatag man kanako ang kagahom sa langit ug sa yuta, mo nang ako nagapadala kaninyo. Sa pagpanlakaw sa tibuok kalibutan, paghimog mga tununan, bunyagi sila or bautismoy sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So kining simbahan nga yang gitukod na ani divine authority. Nya ang divine authority wala naglimin din na sa scripture. Kung dili na ay faith nga gipasa-pasa from the time of Christ until now, ug ang nagbitbit ana ang reservoir ana, ang tawag ini bayanan ana, ang nagamping ana mao ang simbahang gitukod ni Kristo. So question, kanang pag-ingon, it was only the Catholic Church decided that the day of worship was Sunday or Sunday. Naabay otoridad ng simbahang katolika ni ana. Actually implementation na lang na eh. Kanang giingon nga decided implementation lang man na sa katuyuan na Ginoong Jesucristo. Nga naman kay Hebrews chapter 7, ingon pa ni San Pablo, kung ilisan gani ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Unya, apil sa balaod ang adlaw nga igpapahulay. Nga naman kay changeable magudla kung baga. Changeable na kanang term nga adlaw. Kay, di ba, basahan ang bala nga so, kadagang gisgot ang adlaw ipapahulay nga dili adlaw ikapito. Dili weekly sabat, pero gisgutan nga adlaw igpapahulay. Changeable siya. Ang dili ma-change kadtong moral aspect niya nga kinahanglan kang magsimba. So sa mga Hudyo, nganong adlaw ipapahulay ang gigamit nila, ngano man kinaulipon man sila sa Ehipto for not less than 430 years. Pero sa mga Kristiyano, asa man naulipon sa Ehipto? No. Naulipon sa sala. So gipagawas kita isip memorya sa pagpagawas na sa Dios kanato gikan sa ato ang kaulipdan sa kasalanan kanang iyang kamatayon ug pagkabanaw.
Memorial ka na pagkabanaw, kadaugan na. Mo na nga, instead of Saturday, ilubong mas Kristo ang panahon na, mo na lang Sunday, mo nang Memorial of the Resurrection. Kay pagpadayag ka na nga kadaugan, pagpagawas, pagpahulay sa mga tao, gikan sa kaulipnan sa sala. Mo ni punto sa simbahan Katoliko, implementation na lamang ka na, ang simbahan mo ni-implement sa kagustuhan ni Kristo. Nga kung ilisan gani ang tawag ining pagkapari, ilisan po sa bang balaod. Mayan mo San Pablo, Colossians chapter 2, verse 15 to 17, ingon pa niya, ayaw itugot nga may magsaway kaninyo kung unsa inyong kanon o unsa inyong imnon or bisan pa sa adlaw ipapahulay. Kay kining mao mga butangan landong lamang sa butang umaabot ug ang katumanan niini ang atong Ginoong Jesucristo. Mo na diha sa balang kasutan, wala kay makita nga tawagan ng single apostles nga nagtudlo concerning sa teaching, concerning sa adlaw ipapahulay. Wala. Dahil na panahon nga nasulod sila pero wa mo mingon dito nga magkuan sila tawagan ng magtuman, manunlo, mangonvert. So kung pareho pa sa teaching, anong kinalam mo na i-convert? Diba? Lastly, ang otoridad sa simbahang Katoliko dili mahiktan ni bisan kinsa. Ngano man kay ang otoridad nagikan kana kang Ginoong Jesucristo. So ang implementation concerning sa adlaw sa pagsimba naa sa simbahang Katoliko, kay ang simbahang Katoliko gitukod ni Ginoong Jesucristo, dili tinukod og Amerikano. So kanami mo nga dili man na mabasa sa balaang kasulatan, unsibot pasabot ninyo nga dili mabasa letra por letra. Kung sundo na to ang prinsipyo, kamo ang nagtudlog di way mabasa. Kana pa lang daan pag sunod-sunod sa adlaw ipapahuli nga wa mo'y labot. Dili man na mabasa sa Biblia. Asa man na mabasa sa Biblia be? Dili na wa na mabasa sa Biblia. Asa pa na mabasa sa Biblia nga si Ellen G. White propeta. Letra por letra. Kaya ilang prinsipyo nga tawagan ng di mabasa kay di na mabasa letra por letra. Mao na prinsipyo nila. Sa ilahan na ito na pangitaon. Pero ang simbahang Katoliko dili ingon anay. Nga naman ang simbahang Katoliko naa na una before pa ni gawas ang Biblia. So dili pwede nga ibutang po niya yung galingon sa iyang gisulat. No. Mo lang kinahanglan ta usa sa atong gibasihan, magbasa tag kasaysayan ngano man kay paghatag ng pahimugat nga kanang maong simbahan na si Kristo mo itag-iya. Kung si Kristo mo itag-iya, so everything na iyahang isugo or iyahang i-implement base sa iyahang gitawag og otoridad nagikan kana kang Ginoong Jesucristo. Kay St. Luke chapter 10 verse 16 ingon pa ni Ginoong Jesucristo, si bisan kinsa nagdawat ninyo nagdawat nako ug nagdawat sa nagpadala kanako, si bisan kinsa nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako ug nagsalikway sa nagpadala kanako. So sa dihang ang simbahang Katoliko di-decide nga ang adlaw isimba adlaw gitawag og Domingo pamulong kana ni Ginoong Jesucristo ngano man kay ang gagahom na ay kagahon magihatag ni Kristo diha sa iyang iglesia nga mo implementar sa iyahang kabubuton o sa iyahang kagustuhan. Kanang inyo ang milabot ana kay kanang inyong pundok itungkod man nag-Amerikano. Asa mo nagkang authority? Ang otoridad ninyo gikan sa Amerika. Ang otoridad ninyo kanang gikan sa inyong mga founders, mo nang wa gyud mo otoridad. Tama ra pud nga diha gyud mo sa scripture ngano man kay wa man mo'y mga otoridad. Pero ang simbahang Katoliko di ninyo maom sa inyong pundok. Ngano man kang simbahang Katoliko, divinely established organization or institution. So ang iyang authority sa pagtudlo sa iyang doctrine o sa iyang disiplina nagikan sa iyang founder nga si Kristo. Kanang inyo manang sige mo scripture. Pero wa magimo magkadimao kay kanang inyong pundok di man gitukod og Dios. Gitukod magkano og kana. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media.
And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.